Ngayon? Alright? Mapapailaw mo ang buong syudad dahil alam mo kung paano magtrabaho sa ilalim ng batas ng kuryente. Alright? Ano pang magagawa mo? Abay, pwede mong mapatakbo ang communication system ng isang bansa dahil alam mo ang batas ng kuryente. Pwede mo mapatakbo ang transportation system. Di ba? Bakit may LRT? Kasi may nakadiskubre kung paanong gamitin ang batas ng kuryente para makapagpatakbo ng mahabang sasakyan na katulad ng sinasakyan nyo. Pero hindi nyo nakikita yung kuryente. Science. Alright? Yan ay isang dimensyon. Hindi mo man makita ng mata mo, na rin yan at nakaka-impluwensya sa iyo. Amen. When Thomas Edison discovered the principle of light and came up with the light bulb, he unveiled some hidden mysteries from the fourth dimension. When Albert Einstein learned how to split the atom and introduced the theory of relativity, he broke into the realms of scientific advancement which gave man a basis for future discoveries for both human knowledge and progress. Dahil doon sa mga discovery nila sa daigdig ng siyensya, umunlad ang mundo. Science. Kaya meron kayong telebisyon. Wala akong telebisyon. Yung ilan sa inyo. Yung telebisyon, amen, alam natin. O sabihin na natin, internet. Diba? Monitor. Paano ba gumagana yan? Nag-ooperate under a certain law. Diba? Ang telebisyon ay produkto ng siyensya. Amen. So, ang telebisyon, for example, ay nakaka-pick up ng mga tanawin, ng mga pangyayari na nagaganap sa malalayong lugar, pero dahil sa telebisyon, ito ay naihahatid sa inyong mga tahanan, amen, live, via satellite, in real time. Bakit? Dahil may nakadiskubre kung paanong mag-pick up ng mga, kung tawagin ay light waves at radio waves na napipick up sa stratosphere ng mundo. Siyensa tayo ngayon. Science kasi ang ating pinag-uusapan. Diba? Yan ang science. Sabi ni Brother Branham, ang television ay nandito na nung panahon ni Adan. Di pa lang niya nadidiskubre. Ang television ay nandito na sa panahon ni Elijah. Di pa lang niya nadidiskubre. Hindi niya alam kung paano mag-operate sa ilalim ng batas ng mga light waves at radio waves. Hindi ba? Nag-enjoy pa kayo sa ating pag-aaral? Amen? So that is science. Amen? Ang science ay produkto ng punong kahoy ng karunungan. Yung punong kahoy ng karunungan sa garden, ang tawag doon ay punong kahoy ng mabuti at masama. Kaya nga, nung pumitas tayo ng, tawag dito, ano ba mga pinitas natin dun sa punong yun? Pumitas tayo ng pulbura, ng baril. Diba? Yun ay nakatulong sa atin, may mabuting dulot dahil sa pamamagitan no, naging mas madali sa mga tao ang maghanap ng makakain, maghunt ng mga hayop, di ba? Dati kasi ano lang, slingshot lang, iba bato lang dati, di ba? Iba tinatalon yung mga leon eh. Tapos binabali yung leg eh. Pero no, madiscover yung gunpowder, abay, peng, peng! Peng, peng, peng! Diba? Madali lang pumatay, madali lang mag-hunting. Nakatulong sa atin. Pero itong gunpowder, ito rin ang pumatay sa maraming kapwa nating tao. Sipin nyo, ang daming namatay sa First World War, Second World War. Kung gaano karami namamatay sa Mindanao hanggang ngayon. Dahil pumitas ang tao ng gunpowder. Ano pang pinigtas nila sa punong kahoy ng karunungan? Umitas sila ng technology ng sasakyan. Diba? Nakatulong sa atin kasi nadadala tayo sa gusto natin puntahan. Diba? Yung mga layas, natulungan sila sa kanilang paglalayas. Pero, alam nyo ba, ayon sa statistics,
na mas marami pang namatay sa vehicular accident kesa sa mga namatay sa mga gera pag samasamahin mo na sila. Kaya kayong mga nagmumotor kong kapatid, mag-ingat kayo sa inyong pagmamaneho. Si Justin, pinabenta ko na yung kanyang motorsiklo kasi naalala ko na merong kasamang masama yung napitas natin. Kaya paalala ko lang, mag-ingat kayo, manalangin kayo palagi bago kayo mag-start ng motor. Alright? At mag-ingat ng gusto, maging defensive sa inyong pagmamaneho. Sabi ko sa inyo, magpapastor ako ngayon. Amen? Ang tungkod ko ay ang salita ng Diyos. Paalala sa inyong lahat. Alright, huwag kayong aalis. Amen, ang hindi kayo nananalangin. Na-appreciate ko ng gusto yan nung kasama namin si Mami sa bahay. Kasi si Mami, pag-upo sa kotse, ay umuusal na ng panalangin. Amen, hindi na yung makausap. Yung pala nagpe-pray all the way. At sabi ko, wag ko na lang kaya pauwiin si Mami. Kasi, 2 beses, nung kami nakasakay sa kotse, namuntik akong madisgrasya. Isang pagkakataon, alam niyo naman yung mga patok dyan sa Marcos Highway, mga biyaheng Montalban, mga biyaheng Cubao, biyaheng Cogio, sino nakasakay na dyan? Diba? Yung mga malalaking jeep na ang iingay ng stereo, amen, na nakatap sa science. Yung mga driver na yan, di ba? At, praise God, nung ako ay mag-overtake, kasi alam niyo naman yung mga jeep, palaging nagtatambay doon sa bandang kanan, umiwas ako dahil biglang may nag-cut sa akin pa kanon. Iwasan ko yung nag-cut sa akin dahil pupunta siya doon, pipick up siya ng pasahero, bigla naman meron namang isang magka-cut at gusto ring pumikap. Kaya, tingnan niyo yung itsura. Amen. Nandun ako sa gitna ng 2 malaking sasakyan at gabuhok na lang. And I say, kung hindi dahil sa panalangin ni Mami Cruz, hindi kami nakarating nung linggong yun. Wala kayong pastor nung linggong yun. Pero salamat dahil I believe yung panalangin ni Mami ay dinirinig ng Panginoon. Kaya praise God, turuan nyo, isa sa mga miyembro ng pamilya nyo manalangin habang nagbabiyahe kung meron kayong sasakyan. Diba? Praise the Lord. All the way. Yung hindi madaldal. Kasi merong mga, amen, nagsasakay ako sa sasakyan, pag sarado ng pinto, umpisa na hanggang sa dulo para kang may radyo. Mas makakapanalangin yung hindi madaldal at tatahimik at yuyuko at mananalangin habang bumabiyahe. Dahil pinakamaraming namatay ay sa vehicular accident. Amen. Iwanan na nga sandali natin yung science. That is science. Alright. Susunod na dimension ay, sabi ni Brother Branham, the region of the lost. Yan yung lugar na pinupuntahan ng mga napahamak, hindi tumanggap kay Kristo, hindi tumanggap sa mensahe sa kanilang panahon, o hindi tumanggap sa biyaya ng ating Panginoon. Lahat sila dyan ang punta sa 5th dimension, which is the region of the lost. Yung isa pang susunod na dimension ay, of course, the 6th dimension, region of the saved. And the last dimension, which is the highest of all dimension, is the dimension of God. Siya yung nandun sa kataas-taasan. Gusto kong tingnan nyo ang quote ng ating propetang ito. Ba natin maibaba ito? Sino bang nakakaalam ng law ng projector screen? Ayaw mo ba? Taas na lang natin konti siguro yung projector. Hindi, basa naman, ano? Basa naman, okay. Kaya sabi dito sa message na glorified Jesus, say here is a line like this. So, nag-illustrate ang ating propeta and in-illustrate niya kung paano nakaka-influensya ang mga dimension sa mga taong nabubuhay dito sa stream of life na kinaroroonan natin. Let's say here is a line like this, and in here there's all mortals. On this side or that side, men are influenced by one side. This side comes from God. Hindi niyo pa maintindihan, puro side kasi, no? Mamaya, i-illustrate natin yan. Basahin lang natin. This side comes from God. Meron siya sinasabing, itong bandang ito ay galing sa Diyos, and this side comes from the devil. Now, let's just take it a great conglomeration of blackness and gaiety and mock and sin and divisiveness of this world. So, meron siya sinasabi na ito, dito sa stream of life na ito, merong bandang masama, merong bandang mabuti. Sabi, isipin na lang natin na itong stream of life na ito ay pinaghalo-halong kadiliman ng pagwawala at karumihan at
pagtatalo-talo at lahat. Yan ang stream of life na kinikilusan natin. Alright? Mabuti o masama, diyan dumadaan sa stream of life na yan. Kung ikaw ay isang taong mortal, ikaw ay tumatahak sa landas na yun. Sabi niya dito, every once in a while, you will see a little white spot. Sa ibang message niya, sabi niya, makakita kayo ng mga mumunting kislap. Picture niyo, merong stream of life. Puro kadiliman. Pero paminsan-minsan, merong kumikislap-kislap. Doon sa stream of life na yun. Sabi niya, that white spot, that's a Christian. Like a lantern is the spirits of the dead. If you go this way, ang tinuturo niya ay pababa. Kasi mamaya makikita natin yan. Ano? If you go this way, the first dimension is the spirits of the dead. Peter spoke of it in prison, that repented not by long suffering in the days of Noah. 2 Peter chapter 3, makikita niyan. The wicked, unregenerated man, when he dies, his spirit goes into this realm. The next realm below that is demons. The next realm below that is hell. I'm giving you a parable so you'll see it. Tingnan natin ngayon. Illustrate natin itong sinasabi natin propeta. Alright, narito ang 7 dimensions. Narito ang linya, pataas, papunta sa langit, pababa, papunta sa impyerno. At narito ang linya ng buhay, the stream of life. Diyan sa ating tinatahak na stream of life, influensyado tayo ng light, first dimension, matter, second dimension, time, third dimension, of course, science. Alam niyo ba, sabi ni Brother Branham, karamihan sa mga sakit ngayon ay fourth dimensional disease. Ibig sabihin, galing sa mga bagay na hindi nyo nakikita sa digdig ng science, pero ginagamit ng kaaway para gawing bihikulo para magdala ng karamdaman, sari-saring karamdaman sa inyo. Pero alam niyo ba, ang sabi din ng ating propeta, na ang salita ng Diyos, salita ni Kristo, si Brother Branham, nung panahon niya, sabi niya, darating ang panahon, ayon sa science, na mapipick up nila ang literal voice ni Jesus Christ. And sabihin niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Sabi niya, because words don't die. They stay in the atmosphere. Ang sabi pa niya, there are words going through your bodies right now. Hindi nakikita ng ating physical na mata, pero sa daigdig ng siyensya, merong mga katawan, merong mga kulay. Ang sabi ni Branham, may mga salita na dumadaan sa inyo ngayon. Pero, praise God, yun lamang may receiver ang nakaka-pick up ng salita. Praise the Lord. Kung wala kayong receiver ng radyo, hindi nyo mapipick up yung literal voice. And spiritually speaking, yung tinig ng Diyos, ang salita niya na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, makapangyarihan at hindi nababawasan, ito ay patuloy na dumadaloy sa atin ngayon. Dumadaan sa mga katawan ng tao, even right now in this room. Ang sabi ni Brother Branham, words of eternal life are going through your bodies. Pero merong mga taong merong receiver, hallelujah, na hindi lang dumadaan ang salita ng Diyos sa kanila, kundi napipick up ng kanilang kaluluwa. And there, they benefit from the words of Jesus. So kung ginagamit ang daigdig ng siyensya, ng demonyo para magatid ng kamatayan at karamdaman, dinagamit ng Diyos ang daigdig ng siyensya para maghatid ng buhay at kabanalan at katatagan at mga biyaya at kagalingan para sa mga tao. If you can have that faith to receive it, hallelujah. Kung pagdaan ng salita ng Diyos ay hindi nyo palalampasin sa inyo, kundi, praise God, iaangkla nyo sa inyong kaluluwa. Ano ibig sabihin? Naalala niyo sabi ni Brother Art, nabanggit niya yun minsan dun sa joint fellowship. Merong kristal ang mga elected people, amen, na pagdaan ng mga salita ng Diyos. Amen, merong kristal na nag-absorb ng salita ng Diyos. Hindi tumatagos sa kanila, naiipon sa kanilang puso ang mga salita ng Diyos, na inuulit lang ng preacher. Wala tayong ibang mensahe, wala tayong ibang ebanghelyo. Yun lang pinangaral ni Kristo, ang ating pinapangaral, at pinipick up natin yung bisa ng kanyang salita na nandito pa rin sa atmosphere. Amen. At pinadadaan ngayon sa pamagitan ng pangaral ng ebanghelyo sa inyong mga katawan. Pero kung kayo ay elected, merong sasalo sa inyong puso.